Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Utal. Taong 1966, Bagaw, Cagayan. Itong mga panahong ito, nasa edad 16 na taong gulang pa lamang itong si Utal. Dahil sa kilala noong albularyo sa kanilang lugar ang kanyang ama, kung kaya't hindi sila gaanong naghihirap. Pag nagkataong walang masasaka noon ang kanyang ama, naghahanap ito ng iilang mga trabaho na hindi naman naipagdadamot sa kanya ng kanilang mga kababaryo. Sa ilang taong gano'n ang kanilang pamumuhay, doon na nga ipinanganak ang kanyang pangalawang kapatid. Wala naman sila noong naging problema sa pagdadalang tao ng kanyang ina, sa kadahilan ng bantay sarado yon ng kanyang ama. Palaging habilin sa kanila kapag umaalis ng tahanan, siguraduhing nakasara ang bawat pintuan ng kanilang bahay at bakuran. Yun kasi ang nagiging selyo sa mga nilalang para hindi sila makapasok sa kanilang tahanan. Sa paglaki noon ni Utal, namulat siya sa mga lihim na karunungan na ibinabahagi sa kanya ng kanyang ama. Alam niya noong may mga lihim pa itong itinatago sa kanya na siya namang nais niyang malaman. Pagtungtong ng pangalawang taon ng kanyang kapatid, muli na naman noong ipinagbuntis ang pangatlong miyembro ng kanilang pamilya. Sa puntong yon, medyo naaalarma na noon ang kanyang ama nang sa hindi maipaliwanag na dahilan. Kapag sumasapit na noon ang 4:00 ng hapon, nagagalit na itong may lumabas pa sa kanilang tahanan kahit maging si Utal. Isang araw, habang kumakain ang kanilang pamilya, naisipang ilahad ni Utal ang kanyang mga napapansin sa kanyang ama. "Tay, parang napakahigpit niyo sa amin ngayon. May mali ba kaming ginawa? O meron hong nagkasala sa amin na hindi namin alam?" Mahinahong tanong ni Utal. Nang marinig ito ng kanyang ama, bigla naman itong tumigil sa kanyang pagkain habang seryosong tumititig sa kanya. Sa puntong yon, napayuko naman si Utal dahil alam niyang seryoso na noon ang kanyang ama. Maya-maya pa, bigla naman itong tumitig sa kanya habang nagwiwika ng, "Walang problema dito sa bahay natin, Utal. May mga problema yung mga kapitbahay nating alam mo na ang pag-uugali." Matapos itong marinig ni Utal, agad naman siyang napaisip sa kadahilan ng wala naman siyang nakikitang bahay na katabi ng kanilang tahanan. "Kapitbahay? Nag-iisa lang naman kaming nakatira dito," wika ni Utal sa kanyang sarili. Habang patuloy niyang pinag-iisipan ang mga sinabi ng kanyang ama, ninais na lamang niyang manahimik upang hindi na humaba pa ang kanilang pag-uusap. Matapos nila noong kumain, tumungo na noon si Utal at ang mga kapatid niya sa kanilang bakuran para maglaro. Malapit na kasi noong sumapit ang hapon na siyang pinakapaborito nilang oras sa isang araw. Bukod kasi sa nakakapaglaro sila, kumukuha rin sila noon ng mga gagamba na naliligaw sa kanilang bakuran. Habang nasa kasagsagan ng paglalaro noon sila Utal, bigla naman sila noong naantala nang makasilay sila ng isang batang naglalakad papalapit sa kanilang tahanan. Nang medyo malapit na ito sa kanilang bakuran, agad naman niya itong nilapitan para kausapin. "Anong kailangan mo?" tanong dito ni Utal. "Tatay mo nandyan? Palabasin mo nga dito, bata. May bibigay ako." Mabilis ang sagot naman sa kanya. Nang marinig ito ni Utal, dali-dali naman niyang tinawag ang kanyang ama upang kausapin ang bata. Paglabas nito sa kanilang tahanan,
Agad naman itong inutusan si Utal na ipasok ang kanyang kapatid. Habang naglalakad siya noon pabalik sa tahanan, rinig na rinig ni Utal ang pagwika ng bata ng, "Andres! Matindi ata yung paghahanda mo ah. Kumusta ang asawa mo?" Matapos itong marinig ni Utal, halos hindi siya noon makapaniwala sa kadahilanang ang boses ng batang yon ay halos maihahalin tulad mo na sa isang may edad. Dahil sa kanyang narinig noon, kung kaya't hindi na niya napigilan ang mapalingon sa lugar na kinaroroonan ng kanyang ama. Pagsilay niya rito, bumungad sa kanya ang batang nakaluhod habang patuloy na humahagulgol sa pag-iyak. Pinagmumura ito ng kanyang ama hanggang sa dumating ang puntong kumaripas na ito ng pagtakbo papalayo sa kanilang tahanan. Matapos ang mga pangyayaring yon, dali-dali namang pumasok sa bahay ang kanyang ama na para bang meron itong pinagmamadalian. "Tay, bakit niyo naman pinaiyak yung bata?" Nagtatakang tanong ni Utal. Mamaya ko na ipapaliwanag, anak. Pumasok na kayo at huwag na huwag kayong lalabas. Sagot naman ito sa kanya. Pagpasok nila noon sa loob, bigla naman noong natakot si Utal nang marinig niyang nagmumumura ang kanyang ama. Paulit-ulit ang sinasabi nito hanggang sa dumating ang puntong dahan-dahan na itong kumalma dahil sa ginawa ng kanyang asawa. Maya-maya pa, napagpasyahan naman nilang pag-usapan ang mga nangyayari nang sa gayoy magawa nilang makatulong kahit papaano. Sa pagpapatuloy ng pakikinig ni Utal, doon niya napagtanto na isang yanggaw na aswang ang batang nakausap niya kanina. Nagbigay ito ng mensahe sa kanyang ama ukol sa gagawing paghihigante ng angka nito sa kanila. Dagdag pa nito, nagsimula ang galit ng angka nito sa kanila noong ipinagbubuntis ng ina ni Utal ang sumunod sa kanya. Pasensya ka na, mahal ha. Naitago ko ito sa'yo. Wala naman akong kasalanan kung iisipin. Ipinagtanggol ko lang ang anak natin. Alam kong darating ang oras na ito sa ating pamilya, kaya na may noon pa nakahanda na ako. Wika ng kanyang ama. Dagdag pa nito, na kaya lang naman siya nagkaroon ng hidwaan sa angka ng mga aswang ay dahil na rin sa kapusukan ng isa nitong kadugo na matagal na niyang ibinaon sa lupa dahil sa kapangasan. Ayon sa tatay ni Utal, maraming beses na sila noong pinagtangkaan, subalit nagawa pa niya itong maitaboy. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagkukwento, napag-alaman ni Utal na marami palang umiikot sa kanilang lugar na mga nilalang, mapaaraw man o gabi. Hindi niya ito nagagawang maramdaman o masilayan sa kadahilan ng karamihan sa mga aswang gumagamit ng mga pagbabalat kayo. Dagdag pa ng kanyang ama, bagaman marami ang kanilang kalaban, hindi pa rin sila dapat mabahala. Lingid sa kanilang kaalaman na ang tahanan nila noon ang nag-iisang pinakaligtas na lugar sa kanilang baryo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan sa pagkukwento ang kanyang ama nang masipat nito ang dahan-dahang paglubog ng araw. Bago siya noon tumayo sa kanyang inuupuan, nagbigay siya ng habilin sa kanyang asawa at anak upang maging ligtas ito sa mga aswang. Sa pagsapit ng 5:00 ng hapon, kasalukuyan nang nagpapahinga sila Utal. Pinipilit nilang magkapatid noon ang maglaro para naman kahit papaano'y maaliw ang kanilang mga sarili. Ang kanilang ama naman noon, patuloy lamang sa pagkape malapit sa kanilang bintana habang nagmamasid sa buong paligid. Maya-maya pa, bigla namang natigilan sa paglalaro sila Utal nang masipat nila ang kanilang ama na dahan-dahang lumalabas ng pinto. Pagkasarado nito, dali-dali namang sumilip sila Utal upang pagmasdan ang nangyayari sa kanilang tahanan.
Pagsilip niya noon sa siwang ng dingding, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang 7 lalaking nakatayo sa labas ng kanilang tahanan. Ang iilan sa mga ito ay pangisi-ngisi pa habang patuloy na pinagmamasdan ang kabuuan ng kanilang pamamahay. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang kanyang paningin sa kanyang ina nang maramdaman niya itong paika-ikang naglalakad papalapit sa kanila. Dahil sa nakita noon ni Utal, bigla naman siyang nataranta sa kanyang kinatatayuan. Walang sabi-sabi, agad niyang tinungo ang entradang pintuan ng kanilang tahanan at dali-daling lumabas upang puntahan ang kanyang ama. Animoy sa puntong yon, tuluyang nawala ang kanyang takot sa mga aswang dahil sa mga hindi inaasahang kaganapan. Ayaw na ayaw kasi ni Utal na makakita ng ganoong bagay, gawa ng ang buong pakiramdam niya nalalagay na sa bingit ng kamatayan ang buhay nito. Sa pagdating niya sa kinaroroonan ng kanyang ama, agad naman niyang napansin ang pakikipag-usap nito sa mga kalalakihan. Andres, wag na wag mo kaming sisintakin. Pinapalaan kita. Baka nakakalimutan mo. Kayang-kaya kitang ipatumba anumang oras na gustuhin ko. Wika ng isang lalaki na nasa harapan ng ama ni Utal. Matapos niyang marinig ang bagay na yon, bigla naman siyang natigilan sa kanyang paglalakad dahil sa takot. Nang maramdaman siya ng kanyang amang naroon siya sa lugar, dali-dali naman siya nitong nilapitan at kinausap ng masinsinan. Utal, di ba ang sabi ko sa'yo, huwag ka nang lumabas? Bakit ba napakakulit mo? Galit na tanong sa kanya ng kanyang ama. Tay, si inay ho kasi, kailangan ka niya. Sumama na ho muna kayo sa akin. Mas kinakailangan kayo doon. Sagot naman ni Utal. Nang marinig ito ng kanyang ama, hindi na ito nakasagot, bagkus ay agad siya nitong tinasan at mabilisang tinungo ang loob ng kanilang tahanan. Bago sila noon makapasok sa pinto, narinig naman nilang nagbigay ng isang matinding babala ang lalaking kausap ng kanyang ama. Andres! Alalahanin mo, nasa pinakamahinang buwan ngayon ang pamilya mo. Hindi ka man namin mapaslang, alam mo na ang mangyayaring kabayaran. Pangalawang pagkakataon na namin to para makaganti, kaya humanda ka. Wika ng lalaki habang dahan-dahan itong tumatalikod sa kanilang tahanan. Nang marinig naman ito ng dalawa, ninais na lamang nilang ipagsawalang bahala ang sinabi ng nilalang upang matutukan nila ng husto ang kalagayan ng kanyang ina. Nang masipat nila ito sa sala, agad naman nila yung nilapitan upang kausapin. Habang nag-uusap noon ang kanyang mga magulang, doon na pag-alaman ni Utal na nakaramdam pala ng labis na pagkirot ng tiyan ng kanyang ina. Para naman hindi na ito mas lalong dumanas pa ng kakaibang sakit sa katawan, mabilisan naman yung binigyan ng paunang lunas ng kanyang ama. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, mariin naman noong inilahad ng kanyang ama ang panganib na dulot ng gabi. Utal, ngayon ikaw na lang ang inaasahan ko. Maging matapang ka sapagkat buhay ng ating pamilya ang nakataya sa labang ito. Ano man ang iutos ko sa iyo, sundin mo. Huwag kang magdadalawang isip o matakot dahil sinisigurado kong walang mangyayari sa iyo. Wika ng kanyang ama. Matapos nitong magpaalala sa kanya, agad naman silang lumabas sa kanilang tahanan upang maglagay ng mga pangontra sa buong paligid. Lahat ng walis tingting nila noon ay tinapon nila sa entradang pinto at ang iilan sa mga ito, itinayo nila sa gilid ng pundasyon ng kanilang tahanan. Labis kasi noong naniniwala ang kanyang ama na ang nakatayong walis tingting ay isang mabisang sumpa sa mga nilalang
na merong dugo ng mga aswang. Matapos itong gawin nila Utal, agad naman siyang pinapasok ng kanyang ama upang mabantayan ang kanyang ina at kapatid. Nagsunog pa kasi noon ng balat ng nyog ang kanyang ama at nagsaboy ng asin sa kanilang bubong. Nag-alay din ito ng panalangin sa lupa upang magawa sila nitong mabigyan ng proteksyon sa oras ng panganib. Matapos itong gawin ng kanyang ama, agad naman itong pumasok sa kanila ng walang pagdadalawang isip. Sinigurado nitong sarado na ang lahat ng pinto at bintana upang walang makapasok na hindi kaaya-ayang nilalang. Nang maisagawa na ng ama ni Utal ang paunang depensa ng kanilang tahanan, agad naman yung humarap sa altar at nag-umpisang magdasal. Habang patuloy niya noong pinagmamasda ng kanyang ama, naging palaisipan naman para sa kanya ang mga bagay na ginagawa nito. Nang hindi na niya maatim ang mga katanungang bumabalot sa kanyang isipan, napagpasyahan niyang tanungin ang kanyang ina ukol sa ginagawa ng kanilang padre de pamilya. Nay, ganyan ba talaga si Itay kapag may kinakagalitan? Akala ko ho, bawal gamitin ng panalangin kung ito ay para sa pagwasak ng iyong kapwa. Tanong ni Utal sa kanyang ina. Ikaw talagang bata ka. Kabata-bata mo pa marami ka nang nalalaman. Hindi nananalangin ang ama mo para sa pagkasira ng mga taong kanyang kaaway. Nananalangin siya para sa kaligtasan natin. Humihingi din siya ng lakas sa ama nang sa gayoy magawa siya nitong maprotektahan sa oras ng panganib. Paliwanag naman ng kanyang ina. Ilang oras pa ang lumipas. Gulat naman noon si Utal sa kadahilan ng patuloy pa ring nananalangin ang kanyang ama. Bagaman gumagalaw-galaw ang labi nito, nakakapagtakang wala ni isang kataga ang lumalabas sa bibig nito. Maya-maya pa, laking gulat na lamang noon ni Utal nang biglang tumayo ang kanyang ama habang nagsasabi ng, "Nandiyan na sila." Matapos nitong makapagsalita, dali-dali nitong kinuha ang isang baul sa ilalim ng aparador upang kunin ang pangunahin niyang armas sa pakikipaglaban. Pagsilay ni Utal sa loob ng baul, doon bumungad sa kanyang mga mata ang nakatagong isang latigo. Pagkuha nito ng kanyang ama, bigla naman siya noong napaatras dahil sa kakaibang presensyang bumalot sa loob ng kanilang tahanan. "Anak, protektahan mo ang iyong ina. Kahit anong mangyari, huwag mong hahayaang maghiwa-hiwalay kayo. Tandaan mo, dapat malakas ka dahil ikaw ang tagapaghalili ko." Wika ng kanyang ama. Nang marinig naman ito ni Utal, tumangulang naman ito habang mahigpit na hinahawakan ang isang maliit na kutsilyo. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan sa kanilang kinaroroonan nang maramdaman nila ang pag-ihip ng napakabahong hangin sa paligid. Sinundan nito ng isang napakalakas na pag-alulong ng isang aso, tanda ng pagsalakay ng mga aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nila naramdaman ang mga panauhing nagsisitakbuhan sa kanilang bakuran na para bang meron itong hinahanap. Naririnig na din nila noon ang mga pabulong na paghuni ng mga ibon na pangunahing tagapagmasid ng mga aswang. Habang nakikiramdam noon sila Utal, panay naman ang ginagawang pag-uusal ng kanyang ama, maitaboy lamang papalayo ang mga aswang sa kanilang tahanan. Ginagawa nito ang lahat ng kanyang makakaya, maiwasan lamang ang mga nilalang, nang sa gayoy hindi na sila makapang-abot sa ubusan ng lahi at pamilya. Subalit, kahit anong gawin noon ng ama ni Utal, tila ba napakatigas ng mga aswang na sindakin. Sa puntong yon, doon na niya napagpasyahang kumprontahin ng mga ito sa kadahilan ng hindi na niya nagagawang maatim
ang kasalukuyang sitwasyon ng kanyang asawa. Pagbigay niya noon ng hudyat kay Utal na buksan ang pinto, mabilisan naman yung binuksan ng binata at walang pag-aatubiling isara nang makita niyang nakalabas na ang kanyang ama. Habang silang tatlo na lamang ang naroon sa loob ng bahay, maigi naman nilang pinakikiramdaman ang ingay sa buong paligid. Nang marinig niyang merong nangungusap di kalayuan sa kanilang bakuran, dali-dali naman siyang humanap ng siwang sa dingding para pagsilipan. Nang makakita na siya ng siwang, kasabay nito ang pagmamasid niya sa buong paligid. Nang masipat niya ang kanyang amang nakatayo sa gitna ng kanilang bakuran, dali-dali niyang sinipat kung sino ang kaharap nitong mga nilalang. Pagsilay niya noon sa labas ng kanilang bakod, laking gulat na lamang ni Utal nang masipat niya ang mga lalaking dahan-dahang lumalapit sa pintuan ng kanilang bakuran. Uugod-ugod na ang isa sa mga ito, subalit hindi pa rin siya nagpapakakampante sa kadahilan ng maaring palabas lamang yon ng lalaki. Ilang minuto pa ang lumipas, muli naman siyang napatingin sa kanyang ama nang marinig niya itong magwika ng, Huwag mo nang hayaang mas lumalim pa ang ating hindi pagkakaunawaan. Nakahanda akong makinig sa mga bagay na maaari nating pag-usapan. Mailayo lamang ang kaguluhang ito sa ating angkan. Kung ano man ang nagawa ko sa inyo noong nakaraan, humihingi ako ng tawad. Naway maintindihan nyo na ang lahat ng ginagawa ko ay pagpoprotekta lang sa aking pamilya. Pagpoprotekta? Huwag mo nga kaming linlangin, Andres. Alam na alam namin ang kulay ng budhi mo. Kung talagang nais mo lang protektahan ang iyong mag-ina, hindi mo na dapat hinayaan pang mamatay ang isa sa amin. Alam mo naman, hindi ba, na kung ano ang kinuha sa amin, ganon din ang magiging kabayaran. sagot naman ng matandang uugod-ugod. Nang marinig ito ng kanyang ama, tumahimik na lamang ito habang patuloy na pinagmamasdan ang mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman noong napaatras si Utal nang masipat niya ang mabilisang pagbabagong anyo ng mga kalalakihan. Kasabay ng pag-ungol ng mga ito, ay siya namang muling pagsapak sa kanilang mga ilong ng napakasangsang na amoy. Kahit nahihirapan na sila noong makahinga, buong tapang pa rin sumilip si Utal sa siwang ng dingding. Yun na lamang kasi noon ang naisip niyang gawin para naman kahit papaano'y maging saksi siyang buhay sa katapangang ipinamalas ng kanyang ama. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsilip sa paligid, doon niya nakita ang iilang mga aswang na nagsisibagsakan matapos hatawin ng kanyang ama ng hawak-hawak nitong latigo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman noong nakaramdam ng takot si Utal dahil nakita niyang 3 aswang ang paulit-ulit na sumusugod sa kinaroroonan ng kanyang ama. Kahit sugatan na yon, patuloy pa rin ito sa pakikipaglaban, mailigtas lamang ang kanilang mga buhay. Sa paglapit nito sa dingding ng kanilang tahanan, bigla namang natigilan si Utal nang marinig niyang sumigaw ang kanyang ama ng, Utal! Huwag mong padidikitin ang iyong ina sa dingding. Diyan lang kayo sa gitna ng bahay at huwag kayong aalis dyan kahit anong mangyari. Nang marinig naman ni Utal ang sinabi nito, agad naman niyang nilisan ang siwang ng dingding, alinsunod sa nais mangyari ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, wala na sila noong nagawa, kundi ang manatili sa gitna habang patuloy na nananalangin. Maya-maya pa, doon na niya narinig ang pagsigaw ng kanyang ama na parabang nasaksak yun ng kung anong bagay. Nais man niya itong tulungan, subalit alam niya sa kanyang sariling wala siya noong magagawa. Habang patuloy na sumisigaw noon ang kanyang ama, bigla naman nilang narinig ang pag-atungal ng 2 lalaki at kasabay nito ang napakalakas na kalabog sa dingding ng kanilang bahay.
Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan nang humupa ang tensyon sa buong paligid. Nananatili pa rin noong tahimik sila Utal, gawa ng wala silang kaide-ideya kung ano na ang kasalukuyang ganap sa labas ng kanilang bahay. Maya-maya pa, bigla namang napangiti ang mag-ina nang marinig nilang kumatok ang kanilang padre de pamilya habang nagwiwika ng, Tal, buksan mo nga ang pinto. matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman yung binuksan ni Utal upang ito'y papasukin. Pagbukas niya noon ng pinto, bumungad sa kanyang mga mata ang kanyang ama na duguan at napakaraming bali sa katawan. Hawak-hawak din ito ang kanyang tagiliran, indikasyong merong tumusok doon na kung anong bagay. Nang akmang isasara na ni Utal ang pinto, bigla naman siyang tumilapon sa dulo ng kanilang pamamahay nang itulak siya ng isang aswang na nag-aagaw buhay. Matapos itong gawin ng nilalang, agad naman itong sinugod ang kanyang ama na siyang labis niyang ikinagalit. Habang nakadapa noon ang dalawa sa papag ng kanilang bahay, kitang-kita ni Utal ang pag-unday nito ng saksak sa katawan ng kanyang ama. Dahil sa galit niya noon, walang pagdadalawang isip niya itong sinugod at walang habas na inundaya ng saksak sa leeg gamit-gamit ang kanyang kutsilyo. Segundo lang noon ang naging pagitan nang bumulagta sa lupa ang nilalang nawala ng buhay. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad naman niyang nilapitan ang kanyang ama habang umiiyak. Salamat anak, at nakaya mong maging malakas para sa amin. Napakalaking utang na loob ko ito sa iyo, Utal. Nababaunin ko hanggang sa kabilang buhay. Wika ng kanyang ama habang tumatayo. Ilang minuto pa ang lumipas, buong lakas namang kinaladkad ng kanyang ama ang bangkay ng aswang at walang awa itong itinapon sa labas ng kanilang tahanan. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, bigla naman itong sumigaw ng, Kunin ninyo ang bangkay ng kapamilya nyo. Huwag na kayong babalik dito kahit kailan. Matapos nitong makapagwika, dali-dali naman itong sinarado ang entradang pinto ng kanilang tahanan. Magmula noong gabing yon, tila ba tuluyan ng naglaho ang mga aswang sa kanilang lugar. Wala na ding naging pagpaparamdam ang mga ito sa kanila hanggang sa isinilang ang kanyang pangatlong kapatid. Bagaman napakatagal na ng pangyayaring yon, sariwang-sariwa pa rin sa isipan ni Utal ang mga kaganapan noong nagkaroon ng engkwentro ang ama niya laban sa lahat.